Good morning mga kabisi. Natanong ko ito kahapon. Mukhang hinog na. Kasi nung huling tikim ko, medyo maasim-asim. Pagka kasi nagkamali ng ani, may sapot. Pag nagkamali ng ani, sayang. Kailangan huwag madaliin. Siksik na siksik. May mga tuyong dahon na naman. Pasok ko sa loob. May dala akong folding chair. Natutuyo ang sobrang init kasi ngayon. Ang tagal na rin ng 100 degree hindi ko na-checkan ang temperature for 10 days. Check nyo lagi online ang mga temperature para alam nyo ang weather. Naka-ready kayo kung ano isusuot nyo, magdadala ba kayo ng payong, kapote. So ito kasing gate na to, ayan, pwedeng i-adjust siya. So naka-open siya. Ayan, may mga pumuslit na mga siguro mga mustasa kasi ang Miracle Grow magandang pulaan ng mga gulay. Nakalaykay ko kanina nung naglinis ako may inilis ako, nakapasok kasi yung puso. Pero mas mainam siguro pagtyagaan ko yung hinog lang kasi iba ang tamis sa loob pagka hinog sa puno. Masarap kaysa papurahin ko ang ani nito. Meron pa dun lapitan din natin. Ako, napakaraming gulay. May Yosef, paano gagawin niya? Naapakan ko. Hindi naman pwedeng hindi ko apakan. Hindi ako makakapasok din. Ba't kayo dyan nabuhay? Kasi lilim. Kaya pagka kayo magpupula sa lalim ng puno, ayan, magbabawas lang siguro ako. Kasi may natikman akong maasim pa hindi fully ripe o may nabulok na doon, baka napangos ng pusa, baka tinikman. So dito may nabulok din. Focus muna ako sa maaani, baka puro bulok yung nakukuha ko hindi ko makain. Saka na lang yung bulok pa muna. Dahil naman may pandikit ako ng langaw. Yan ang advantage. Pero kung wala kayo pandikit, nako, lalangawin yung tanim nyo. Saka pagka sa lugar nyo malangaw, hindi kayo nagre-request ng paging. Kasi pag terrible talaga ang langaw pag maraming basura sa paligid nyo, tas nag-typhoon, tas malakas ang hangin. Kaya magre-request lang kayo. Pagka kayo magre-request kasi gagayahin yung pusa, malambing. Abay, pag nagugutom yung pusa namin meow meow, malambing, nakikiusap siya, pakainin ko na, ganun. Siyempre ganun din kay Jesus. Pagka may request kayo, may kahilingan kayo, manunuyo kayo kay Jesus. Hindi yung susungitan si Jesus. Ay, wah. Nako, sumayosef, nakakahiya yun. Siyempre pag nagsabay-sabay kayo boses niyo, pagkain to, hindi naman magre-request kayo na ayusin kalsada, pero maghintay kayo ng umaraw muna
para matibay, para hindi sira-gawa. So yung isang nakita ko din ang ganda, pero sa likod pangas. So ang uunahin ko hindi na muna yung pangas, kasi baka ang mangyari maubos ang oras ko sa kakukuha ng mga bulok. Di bali pa unti-unti, kasi lalaki pa yan habang nakakahinga sila lalaki. So kunin ko na to at baka napasok na naman ng puso. Means yung kasing pagkain ng pusa gusto din ng pusong. Tingnan nyo, kaya hindi dapat inaapura. Yung likod hindi pa siya fully ripe, pero marami nang naburok din kasi nakain ng pusa. Pwedeng pusa, pwedeng pusong, pwedeng ibon, kasi mahirap naman itong bantayan kaya yung scare tape sa gabi hindi gumagana yan, kasi hindi nagre-reflect, kaya lang nag-aano sa ibon yung reflection yun, nasisilaw yung ibon kaya hindi pumapasok. Ngayon yan, pati ko inalis, langgam naman ang ma-attract yan. So huwag matakot na kutkutin yung sa loob, kasi habang naaalis yung sa loob ng hinog, unahin nyo muna hinog para meron kayong nakakain after meal, para hindi tataas ang cholesterol nyo, hindi kayo magkaka-high blood, hindi kayo magkakasakit sa puso. O siyempre nadidissolve yung mga fats pag palakain kayo ng prutas. Uy, tinan nyo, hindi naman ako lumilinga-linga kung may gumagapang. Kailangan kasi sa mga napapanood natin ngayong baha-baha, yung mga ahas kasi nag-aano sa mga pipe, mga rain gutter, mga ceiling, dyan sila nagtatago. Ngayon dati kasi itong orange plantation, kaya marami sapot ng gagamba. Kahit pa-sprayan nyo yan, lalabas at lalabas yan. Ganun din ang ipis. Ang ipis, basta may ipis, isang ipis ang initlog ng 4 na po, baka mahigit pa. Parang tilapia. Pag napanood nyo yung kay Kim, pinakita niya yung pinakita niya yung may bumae, napasok ng tilapia yung bahay. Then nakuha 3, yung isa naman isang piraso nga, pero naglabas ng napakaraming maliliit na tilapia. Abay, swerte yung yung nalabasan ng kung marunong mag-alaga ng isda. O kaya ihagis na sa malapit sa ilog nila, may maaasahan sila na o kung may palaisdaan, walang palaisdaan, sapa, maggawa sila ng papalakihan na isda. Tingnan nyo nga yung palayan sa Pampanga, Kabanda, kalimutan ko kung saan sa Pampanga. Ang daming malalaking karpa. Yung ko lang nalaman ng karpa pala sa Pilipinas. Kaya pala nung napunta kami ng Bataan, natatanaw, pakaraming namimingwit. Hindi ko alam kung bandang Pampanga yun. O libre na ulam, tsaga-tsaga lang. Kailangan mag-iingat. Pagkawari may nakita kayong ahas, i-report nyo doon sa mga rescuer. Pag hindi nyo kaya magbayad, pasagot nyo sa mga namumuno sa inyong lugar, o nagbibigay naman ng pera ang
President Marcos nagbibigay ng pera, mga budget. Ngayon, isusulat naman nila yun saan ginastos yung pera para hindi sila na-involve sa corruption. Saka syempre sinusulat yung mga pangalan. Kaya pag hindi kayo nag-request, wala. Sayang yung budget. Pero pag nag-request kayo, i-record nyo yung date na nag-request kayo. Tapos hindi kayo pinakinggan. Tapos meron atang Facebook page sa si President Marcos sa Facebook. Sumbong mo. Siyempre mananagot yung mga hindi tumatalima sa mga kahilingan din. Kaya nga sila nasa pwesto na gano'n para mapagkaloob nila yung pangangailangan ng mga nasasakupan nila. Hindi sila pwedeng magpengang dagat. Ito, makakakuha kayo ng mga, ito papaalawan ko yan, makakakuha ng buto pang tanim. Malay nyo makabuhay din. Kasi may Pilipina na ako nakakwentuhan nung nasa LA pa kami. Nagis lang daw niya yung uba sa likod bahay nila. Tumubot. Nakabuhay sila. May nakakuha siya uba sa likod bahay nila. Siyempre, it takes a years bago yung pero kung hindi kayo nag-uumpisa, sayang yung mga taon na hindi nyo pinag-ukulan sa pagtatanim. Kasi pagka kayo nagtatanim, nagko-cultivate ng mga soil, maiiwasan yung mga pagbaha kahit sa pagtatanim lang sa paso. Yung tubig ulan na sasahod nun, lalo na kung may mga container kayong pansahod sa ulan, meron kayong panlinis ng bahay nyo, panglinis sa mga pang-map, panglinis sa basahan, binababad yung mga damit sa detergent na may kumputi, may konting Clorox, meron din naman Clorox sa pang-colored. Yan. Kaya inihiwalay ang puti saka sa decolor inihiwalay yun, hindi pinagsasama. Kahit nga yung mga medyas, yung mga underwear, binubukod ng babad para mas kumapit yung, kung ang gamit niyo Suavitel o kaya Downy, kumakapit yung amoy ng pag binababad nyo, naaalis yung pawis saka mga mikrobyo. Kaya hindi kayo mangangamoy pawis pag nabababad sa detergent saka may mga pampabango kaysa sa kasi pag sa nilalagay lang yung Downy, madali lang matanggal, hindi masyadong makapit yung amoy. So ito, inaalis to, itong mga spider web. Pero pag binababad nyo lang, magdamag. Pag nasobra kayo babad, nilulumot ang yung damit. Para ba lumalambot, lumurupok, kumukunat yung damit. Tapos kumakapit yung mga mikrobyo. Pag na-over, babad. Ngayon yung pinagbabaran nyo, ihuhulog nyo sa mga drainage o sa mga imbornal, kasi para mamatay yung para mamatay yung mga itlog ng lamok. Hindi kayo magkakadengge. Kailangan lang regular cleaning. Importante yung regular cleaning. Linis basta hindi lang basta may talagang